Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa ngayon, matunog na si Padilla ang susunod na Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino at ang PDP at Communist Party of China ay nakapagbuo ng tinatawag nilang party-to-party relation ng Administrasyong Duterte. Ngunit sabi ng senador, patuloy siyang makikipag-usap sa China sa kanyang personal na kapasidad sa hangarin na maayos na ang sigalot ng dalawang bansa. Ha? Sigalot? Away? Dalawang awayan ng dalawang bansa? Sino ba yung nang-aaway? Robin? Pagiging senador pa nga lang, hindi mo nagagampanan ng maayos, tapos makikialam ka sa issue ng ma-issue. Hanggang meron tayong diplomatic relation sa China, ay makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong ikukumit. Dahil wala naman akong karapatan mag-commit ng kahit ano. For humanitarian reason, kailangan po akong magsalita. Kailangan akong Hindi ka lang pala pasikat. Bida-bida ka din pala. Hindi namin hiningi na ikaw ay makipag-usap dahil unang-una, wala namang executive order na ikaw ay makikipag-usap doon. Kaya kasi bida-bida tong animal na to eh. Diba hindi ka naman inutusan, hindi ka naman inatasan. Gagawa-gawa ka ng isang trabaho na hindi mo naman trabaho. Kasi yun naman talaga eh. Magkapit-bahay tayo eh. Kaya magmula po noon hanggang ngayon, hindi pa po ako tumitigil na nakikipag-usap, sa sarili ko pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po eh, hanggat mayroon tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. Nasa tamang katinuan pa kaya itong si Robin Padilla kasi wala eh. Para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Oh, dyan pa nga lang sa pangaagaw ng supply natin eh. Hindi ka na makapag-comment eh. Ano sasabihin mo dun sa China? Ano ba naman yan? Yung mga ganyang, pag nagkaroon tayo ng personal nating opinion, baka makagulo tayo sa sitwasyon. Ang naging, ang importante sa akin, nasabi ko na noon, ang posisyon ko. Ang posisyon ko, kailangan wag tayong tumigil na makipag-usap. Yun po yung posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng konstitusyon. Kailangan lagi tayong walk toward peace. Lakas makapagsabi na i-walk forward yung peace. Eh de bakit yung China, peace ba yung ginagawa sa atin? Baka malay mo, hindi natin alam guys ha. Baka malay lang natin, ilaglag tayo nitong ano na to. Kasi ano to eh, butterfly na senador to eh. Kung saan siya makakasip-sip ng halimuyak, doon siya eh. Sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Yung 6 na taon, nung panahon ni Duterte, iba po yung pangyayari na yun. Nasa tamang bait pa kaya itong si Robin Padilla? Ano ba naman ito? Ang yabang talaga ng itlog ni Robin, no? Karakterisin. Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali. At manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef. Yan po yung pinakamalapit sa atin na umaaligid din dyan. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon.
Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi ninyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong Walang bobo to escalation. eh. Ang sinasabi ko Ano pong ko? maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo Wala lang. kasi bida-bida tong animal Na-handle na ko to nga eh. yan, bangkalang dala ko eh. O, yain nga na naman siya. Ako nga, na-handle ko nga, nakaya ko nga. Bangka? Tapos ito yung gusto niyong ano? Lamang po, Yung gusto hindi niyong naman po siguro makipag-usap mahirap sa China? intindihin, ano, na Ako, Diyos ko po, hindi natin sinasabi ko kaya sa inyo, itong baka panindigan. instead na sa Hindi atin natin kayo sa kaya Philippines, baka na nandun tayo yan sa umasa sa Tekwa. Amerikano. Sana yung Dito utak sa nire-renovate usapin din, no? nito, kaya sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan eh. Bakit napunta na dito sa atin? Kasi ito Ano na taon, sabi wala eh. naman tayong Pero pakialam bobo sa tong gulo ng sinabi Taiwan. eh. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo'y nawawagdatog lang. Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Iyong Incheon, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Iyong Incheon. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan. Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty Island Sa in totoo lang defense. po, ang China po hindi po nagre-responde kung sa tingin lang Treaty malinis ally yung po nila harap nilang natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Opo. Depends nga po. Depensa. Oh, Kaya nga hindi, po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so Opo. far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bobo yan. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyayari, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Nasaan po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Okay. Good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kasama Kailan ko po po kayo yung UP nakarating? Marine Science Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din po kayo? Doon po sa Sandy Cay. Yung Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Sa K1, K2, K3, K4 po, nakarating kayo? Opo. Yun po yung talagang bawat galaw. Sinusundan andun po yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. Titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We do not yet have enough tumatapang po tayo capability. dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, talaga, yun po ang ganun. necessary dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po kayo? Kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ng China, siguro nga para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin.
Ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically, naging po, threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically, hindi. Oh, Wala yun. pong opportunity Sino po ang before. naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Tsaka sino pa po? Is Before there that, such a kung thing gusto as niyo the yung Filipino-American yung War? colonial history natin, umpisan po natin Is there such a thing as a Tapos po yung Filipino-American insertion ng War? US. Opo. Ayun. Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir. Animal. Ano ba naman to, guys? Alam nyo, guys, dapat itong si Robin Padilla natututong magbasa ng history. Alam nyo, guys, kung may libro lang talaga, pwedeng isampal dyan sa pagmumukha ni Robin eh. Ito, basahin mo to, animal ka, kabulok mo, yawa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.